Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Biz Edit. For today's video guys, pag-usapan natin itong rampant ngayon na nag-a-appear sa ating FYP or sa ating profile or sa inyong mga page. So possible kung kayo po ay similar na na-experience itong profile has some issue, ang question nyo is paano ba ito mare-remove? Bali, yung notification guys, no? Hindi siya agad-agad nawawala. Pero ang kailangan natin guys, once na ka-receive tayo ng ganitong restrictions or limited to earn na notification, kailangan natin kaagad ito i-appeal. So, paano yung gagawin natin pag-appeal? So, well guys, itong video na to is niready ko talaga para sa'yo. Before tayo magpatuloy, don't forget naman yung ating like button nandiyan sa may baba. And don't forget to subscribe dito sa ating YouTube channel. So guys, etong copyright notification or infringement violation na na-receive ko last December 26, 2024, nag-worry talaga ako dito kasi nga nung na-receive ko to nung kinaumagahan, nag-stop yung earnings, nagkaroon siya ng limited to earn or not monetized due to unresolved issue. So yun yung na-receive ko na notification. So ngayon, actually, dalawa ito eh. So, inappeal ko yung isa, then na-remove na yung isa. Ito yung pinaka-latest. Matagal lang talaga guys mawala yung notification na to. So, ano yung kailangan natin gawin? Nag-ready ako ng appeal form. Ilalagay ko dito sa may description ng video or ipipin ko dyan sa may comment section. Pa-comment lang ng like kung nakita nyo na. Ito guys, click natin itong copyright. Ayan. Last December 26, 2024, gumawa po ako ng page regarding sa mga riding incident or news sa sa kalsada. Yun nga lang guys, no. Hindi na din ako nakakapag-upload diyan kasi mostly kung itutuloy ko to baka magkaroon ulit ako ng similar na violation or restriction. So, naka-postpone muna yung mga pages ko. Dahil alam niyo naman guys, no, more on tutorial, nahihirapan talaga ako magsabay-sabay ng posting sa different pages. Lalo na kung talagang passion niyo yung pag-create ng content, no, talagang mako-compromise yung iba. So I suggest kung hindi niyo kayang pagsabayin yung mga pages and profile niyo, mag-focus muna kayo sa isa. So dito po ako nag-focus muna sa ating profile and then sa mga susunod siguro pag-aaralan ko pa, paano ko pa ma-maximize yung posting schedule sa mga different pages ko. So, ito yung ating na-receive na notification. Automatic po ito guys, no? The video may contain something that infringe someone else copyright. So, nagkaroon ako guys ng copyright violation. So, paano ba yung nangyari? Actually, hindi ko na makikita talaga yung video. Automatic po yan, nire-remove ni Facebook. So, ang nangyari, nag-create ako ng caption and voice over pero hindi ko siya nagawan ng meaningful enhancement. Na-detect po ng owner ng video na to yung video ko na in-upload. So, pwede nating makita yan guys dito sa C option. Makikita natin guys dito sa email kung sino yung nag-report ng video natin kay Facebook. So, nag-appear dito, etong video na to is totoo naman kay Gadget post ito. Ayan, hindi ko na sabihin yung kasunod. And then, copy report number and meron silang email contact dyan sa mismong affected video. So, in-email ko na sila. So, hoping guys na i-take down nila or i-remove na nila tong report dito sa ating page para mawala na yung notification. So, depende po yan, guys, no, sa pakikipag-communicate nyo dun mismo sa rightful owner or sa mismong publisher ng video. So, in-email ko na sila. Yun yung first step na kailangan nyong gawin. Second step, ito na po yung kailangan nyong gawin. Submit an appeal. Ayan. Kailangan natin i-fill or lagyan ng mga details yung ating form. So, guys, nag-ready na po ako niyan. I-click natin itong Submit Appeal. So, ganito yung pag-process, no? Pwede nyo po itong gawin sa inyong mobile phone. Pwede rin po sa mobile phone gamit naman yung Chrome or browser type. Pwede rin nyo po itong gawin or i-fill
gamit ang inyong computer or laptop. I-click nyo tong I understand. And then makikita guys natin dito yung mga contact information na kailangan nating i-provide. So sample, ilalagay ko dito yung ating full name or pangalan ng ating Facebook profile. Ilalagay din natin dito yung ating active email number. Dapat active guys, no? Kasi magsisend po si Facebook ng OTP na proof na sa inyo po or active ang inyong Facebook. Ayan. So, nalagay na natin yung email na connected sa ating Facebook account. And then, kung hindi nyo na makita yung specific video dahil tinake down na ni Facebook, i-check nyo lang po itong I do not see the content I wish to appeal or some of the content is missing. So, i-click nyo lang po iyan. And then, kung na-copy nyo naman or nakuha nyo naman yung link ng mismong video na yon, pwede nyo pa i-paste dito. Pero, as of this recording, hindi na natin siya makuha. Ang kailangan lang natin guys gawin is screenshot ng affected video. So, ngayon, meron pa ditong third box or second box na kailangan natin lagyan ng form. So, please explain why you believe the content should not have been removed. The right holder who filed the complaint against the content you posted will be provided with your explanation. It's entirely including free-form text and any attachment you include. So, nag-ready na po ako niyan. Punta lang tayo dito sa ating notes. Ayan, pakita ko lang sa inyo. So, ito po yung pwede nyo din gamitin kung kayo po ay mag-a-appeal. Ilalagay nyo po yung subject, appeal for account restricted due to copyright content. So, sabi ko dito, Dear Facebook support team, I hope this message find you well. I'm writing to appeal a restriction placed on my account due to a video that flagged for copyright infringement. I believe there might have been a misunderstanding and I would like to provide some clarification. So dito, yung details of issue, ilagay nyo na lang po, i-copy nyo na lang po itong form na to. Sa inyo na po iyan or pwede nyo rin i-share sa mga kaibigan nyo or kapwa natin content creator na may problem po regarding dito sa profile has some issue or copyrighted infringement violation. So kailangan nyo lang guys, ilagay yung page name, tapos yung video title, date of removal, reason. Ito yung reason, nilagay ko na din dyan. Copyright infringement as indicate in the notification. And then yung next natin guys, explanation. So ito yung explanation natin. I believe the video does not violate copyright rules because it's fall under fair use, such as commentary, criticism, or educational purposes. Additionally, the content is either original, used with permission from the copyright holder, or sourced from a platform where it was labeled as free to use. So, ito nga po yung nakalimutan kong ilagay. Hindi ako naglagay ng disclaimer, hindi ako naglagay ng credit kung kanino mismo yung video na yon. Guys, kung kayo po is kukuha ng mga video, make it sure, no, maglagay tayo ng credit or disclaimer doon sa video. Or, pwede natin guys, i-note, this is commentary or fair to use na video or clips. There is also the possibility that the content was flagged in error or due to automated copyright detection. So, hindi natin alam. So, kailangan natin talagang i-appeal ito kay Facebook kasi yung iba, ang nagde-detect po talaga is machine or AI mismo ni Facebook. Kaya, kahit nakita natin yung video natin na parang wala namang violation, is automatic na pa-flag or nagkakaroon ng community standard violation. Okay? So, request for action. So, ito yung gusto natin sana makuha dito kay Facebook. Review, request. Ayan, kindly review the video and reconsider restrictions. So, gusto nga natin mawala yung restrictions. Number 2, clarification needed. So, gusto natin malinawan para sa mga susunod na video pwede natin magawan at makatulong tayo na mag-provide ng solution sa mga nakaka-experience nito. If the decision stands, please provide a detailed explanation to help me avoid
similar issue in the near future. So, kailangan po talaga natin malinawan kung ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng mga ganitong copyrighted issue or community standard violation. Kahit napalo na natin yung mga policy ni Facebook sa tatlo. Number 1, partner. Number 2, content. And number 3, community standard violation. Ganun pa rin, nagkakaroon pa rin tayo ng mga violation or restrictions sa ating page or even profile. And number 3, pangatlo, restoration request. If no copyright infringement is found, I kindly request the restoration of the video and the removal of any account restrictions. So, yun naman yung gusto nating makuha gamit yung form na to. Gusto natin mawala, ma-waive yung ating restriction at bumalik na sa recommendable yung ating account or page or profile. And syempre, yung pinakadulo, importante din po yan. Kailangan natin maging respectful din sa support. I respect Facebook community standard and copyright policies, and I am committed ensuring my content align with them. I kindly ask for my review of my case and appreciate your time and assistance. Thank you for considering my appeal. I look forward to your response. So, yung pinaka-bottom part nito, ilagay nyo yung name, profile link, email address, and phone number para po kontakin kayo ni Facebook. Kapag okay na at na-fill out nyo na to, select all nyo lang, copy, and then i-paste nyo na lang po dito sa may second box. And then guys, piliin nyo dito yung screenshot ng affected na video nyo. And then, i-click nyo po itong box at ilagay nyo po ulit dito yung inyong electronic signature na full name. Kapag okay na, click send. Wait nyo lang po yung email ni Facebook between 5 to 7 business days or mismong si Facebook ang mag-i-email sa'yo kapag na-send nyo na po yung form na ito. Maraming salamat. Hanggang dito muna yung video natin. Maghintay po ako ng comment nyo dyan sa may comment section kung nakapag-email na po si Facebook sa inyo at kung nawala na po yung restriction ng inyong page or bumalik na ba yung monetization ng inyong page. Maraming salamat. Again, don't forget to subscribe. Click the bell icon para pag meron tayong mga upcoming video katulad nito, manonotify po kayo again. See you sa next video. Bye-bye!